Wala tayong maayos, Daddy. Sira na tayo. Sinira tayo ng babaeng yan. Ngayon, Dad, pumili ka. Pag siya ang pinili mo, kakalimutan ko may tatay ako. Pero pag ako ang pinili mo, ituturing ko ng patay ang best friend ko. Sa dalawang magkaibigan, napakahalaga ng tiwala sa isa't isa. At kapag itong nasira, napakahirap nang ibalik at napakatagal bago maghilom ang sugat. Yan ang nangyari sa dalawang teenager na ang tawag sa isa't isa ay BFF o Best Friends Forever. Ano-ano o sino kaya ang dahilan? Kaya humantong sa ganito ang kanilang pagkakaibigan. Mabubuo pa kaya muli ang trust sa pagitan nila o tuluyan na silang magkakasiraan? Yan ang sabay-sabay nating alamin dito sa aming episode na pinamagatang BF ko ang tatay ng BFF ko. Donna, kanina ka pa nakatingin sa calendar na yan. Anong meron dyan? Binibilang ko kasi yung mga araw na hindi kami nagkakasama ni Mama. Sana maka-day off na siya para makauwi na siya sa amin. Hi, Karen. Hi. Tumatawa ka. Pinagtitripan niya naman si Karen, no? Weirdo kasi yan. Matalino nga, pero pag nasa labas, tatanga-tanga. Tama. Diba? Yes. Hindi witch yung kaibigan ko, kayo yung mga bruha! Alam mo, bagay kayo. Isang witch, isang bitch. Perfect! So perfect. Tsaka ang tapang mo ah. Bakit? Sino yung pinagmamalaki mo? Parents mo? Eh, di ba wala kang tatay? Kawawa naman. Wala siyang tatay. Bakit? Inggit ka? Ha? Papansin kayo? Gusto mo pa star ka? O sige, ako labanan mo. Sige, bigyan ko na star yung pagmumukha mo. Ha? Halika dito, Tintin! Bumalik ka dito! Hoy! Donna, okay na. Tintin. Sorry nadadamay ka patuloy sa mga nambubuli sa akin. Kailangan mo tuloy ako ipagtanggol lagi. Sus, ano ka ba? Tagal na nating magkaibigan, no? Respect kaya kita. Promise, best friends tayo forever. Di mag-aaway kahit kailan. Oo naman. BFF forever, promise. Donna, bakit hindi mo nakapiling ang papa mo, ang tatay mo? Dahil naging broken family po kami ng maaga. Mula noon hanggang ngayon, hindi mo na nakita muli ang papa mo? Opo, Tita Mel, hindi na po. Kayo naman ni Karen, paano kayo nagkakilala? Grade 5 student po ako noon. Doon po nakilala ko po si Karen. Naging mag-classmate po kami sa school po ng saan siya nag-aaral. Ayun po, ako po yung nag-approach kay Karen po, Tita Mel. And naging close po Naging kami. close kayo ni Karen. Opo, Tita Mel. Eh, yung parents niya, kailan mo naman nakilala? Pag-graduate po namin ng grade 6, first year high school, doon na po yung parang mas lumalim. Mag-best friend, magkapatid na talaga. Ayan na. Daddy! Siyempre, flowers para sa mahal ko. Wow, sweet naman ni Daddy. Alam mo, kahit wala talagang okasyon, hindi mo nakakalimutan magbigay sa akin ito. Teka, ba't ang aga mo ngayon? Hindi ba mag-overtime ka sa opisina? Ah, nag-half day lang kasi ako, Di. Para naman maasikaso kita ng gusto. Tsaka, Di, bala ko na mag-resign sa trabaho para naman maging full-time housewife na ako dito. Thank you, Daddy! Ano ka ba? Oo naman. O, kinakain na tayo. Kain na Kain na tayo. Kain na tayo. O, Donna, dito ka pala. Hindi ka, mag-dinner ka muna dito. Sige na. Tito, hindi na po. Bakit? Hindi na. Magpapaalam lang po ako sana. Uy, Karen, uwi na ako. So, hindi ka pa mahihiya. Eh, alam naman namin na stayin sa trabaho ang mami mo. Tsaka alam mo, delikado sa isang babae nang nakatira lang sa bahay ng mag-isa, ha? Buti pa, dito ka na muna. Sige na. At isa pa, mas napapalagay ang loob ko kapag kasama ka ni Karen. Eh, may naikwento nga sa akin to eh. Pinagtanggol mo daw siya uli. Kaya hayaan mo naman makaganti kami sa'yo.
welcome na welcome ka dito at ituring mo kaming second family mo. Nahihiya po kasi talaga ako, pero sa totoo lang po, takam na takam po ko sa mga niluluto niyo pong pagkain dito sa bahay, kaya salamat po. Naku, tama na ngayong drama. Sige na, umupo ka na dyan. halika na. Kain na tayo. Kumain ka na. Yun na. Betty, try mo ito, masarap po. Ano po yan, ha? Sige, sige. Thank you. Sarap. Yan, tamis-tamis naman. Ito na. Sorry. Kaya kita ginigising kasi papalipatin sana kita sa kwarto ni Karen para mas maayos ang tulog mo. Okay ka lang ba? Napaniginipan ko po kasi si Papa. Sinasaktan si Mama. Akala ko po kayo po yung Papa ko. Kaya nabigla po ako. Akala ko po sasaktan niyo ako. Nabanggit nga pala sa akin ni Karen. Iniwan daw kayo ng papa mo. Alam ko mahirap pero kalimutan mo na yan. Bakit po kaya ganun, no? Kahit na sinasaktan niya kami, hinahanap ko pa rin po siya. Ang daya niya. Parang ako lang yung nag-iisip sa kanya. Pero siya parang walang pakialam. Wow. Donna, minsan kasi sa buhay, kailangan natin maranasan na mawala ng bagay o ng mga taong mahalaga sa atin. Pero hindi porket nawala yun, babaliwalain mo na ang buhay mo. Alam mo, sigurado ako, kapag may nawala, tsak na may darating na kapalit. Tingnan mo ako. Andito ako. Pero hindi ko marireplace ang papa mo. Parang anak na rin kasi kita eh. I'm just here. Hayaan mo. Pangako ko sa'yo, ipaparanas ko sa'yo ang pagmamahal ng isang tatay sa kanyang anak. Salamat po, Tito. Tulungan kitang tanggalin ng trauma sa papa mo. I'm just here. Daddy! Karen? Karen! Bakit? Daddy ang mami. Ano nangyari? Napagado ng bus yung sinasakyan nila. Daddy! Daddy, naray mo si mami. Wala na ang mami, Daddy. Daddy! Daddy! Tito, di ba ikaw yung nagsabi sa akin na kahit na mawalan ka ng mahal sa buhay, dapat hindi mo pinapagbayaan yung sarili mo. Ano, gusto nyo, multuhin kayo ni tita. Eh, kung mahal nyo talaga si tita, gugustuhin yung matahimik yung kaluluwa niya. At saka, Tito, di ba nangako ka sa akin na ipaparamdam mo sa akin yung pagmamahal ng isang ama? Ba't mo naman gagawin yun kung ganyan ka? Parang kang wala sa sarili mo. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, kakain kayo. O BFF, tikman mo tong sabaw. Init ah.
Blow muna. Ano ba naman to? Para naman tong pasyente. Eto. Isda. Dito, anong gusto mo? Dito ka sa ulo. Yan. O, kanin. Dito, kanin. Kailangan mo yan. Energy! O, kanin. More? Good morning! Good morning! Ah, ganda ng gising mo, Daddy. Mukhang inspired ka. Siyempre naman, ganadong mabuhay. Dahil yan sa inyong dalawa. Ano yan? Kain na tayo. Kaya, Bessie, thank you kasi dati pinapalakas mo lang yung loob ko pero ngayon pinagaan mo pa pati loob namin ni Daddy. Ay, sus! Ito naman, ang aga-aga pa para magdrama, BFF. Ay, oo nga, maaga pala yung pasok ko ngayon. Wala akong time kumain. bilisan mo. Daddy. Ako na bahala dito, pagbabalot kita ng almusal mo. Ay, dito, pinlansya ko na pala yung work uniform mo. Tsaka ipagbabaon na rin kita ng lunch. Yes, please. Isarap mo rin kasi magluto, para si Tita Femo eh. Magaling na magluto, maasikaso pa. Pwede ka na nga mag-asawa eh. Kung kaidaran lang kita, liligawan ka na. Uy, Tito marunong ka rin pala mag-joke. Bakit nga kaya hindi ka mag-asawa ulit? Para may makasama ka sa buhay. Malapit na. May nakita na ako. Ha? Di nga. I'm just grateful na dumating ka sa buhay namin, Donna. Nabuhay uli ako. Kailan mo napansin na naging kakaiba ang pagtingin sa iyo nung tatay ni Karen? Ako po yung parang sandalan na rin niya. Tapos yun po, napansin ko po na parang kung ano yung ginagawa niya kay Tita Faye, gano'n na rin po yung paano na rin po siya sa akin. Tito, Ba't ang aga mo po eh? Hindi ba panghapon ang klase mo? binago ko na po yung second sem schedule ko para maaga po ako makauwi. Tapos, para maasikaso ko kayo sa hapon. Alam ko kasi na pagod ka palagi pag umuwi ka galing work eh. Alam mo, dami yung qualities ni Fe na magkapareho. Pareho yung selfless. You're willing to sacrifice your time para sa akin. Yan yung mga qualities na gusto ko sa isang babae. Tito, bakit tinatanggal niya na po yung mga picture frames si Tita Fe? I feel like, it's time to move on with my life. Iba na rin kasi ang pagtingin ko eh. Pagtingin ko sa buhay, pagtingin ko sa mundo, pagtingin ko sa'yo. Oh? I mean, tingnan mo. Tingnan mo sarili mo, ang laki ng pinagbago mo. Para ka ng isang ganap na dalaga. Okay. Hi, Tito! Bakit ngayon ka lang? Hindi ba dapat mamasyal tayo ngayon? Sino yung lalaking kasama mo? Si Mark po pala kaklase ko po. Hinatid niya lang ako. Actually, I'm not just her classmate. Bala ko rin ako manligaw kay Donna. Oh. Hindi mo siya pwedeng ligawan. Pero, bakit ho hindi pwede? Alam mo, umalis ka na. Baka masaktan pa kita. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Buti nga nagpapaalam pa ako sa inyo eh. Di naman kayo yung tunay na airpat niya. Bakit? Ha? Hindi ko magets. Bakit bawal? Kasi mahal ko siya.
What? As in, you have romantic feelings for her? Malis ka na, baka tamahan ka na talaga sa akin. Malis ka na, please. Please. Ano po yung sinabi niyo na mahal niyo po ako? Tama po ba yung sinabi nung kaklase ko? Hindi. Ang ibig kong sabihin na mahal kita, oo, mahal kita. Mahal kita na pangalawang anak. Ano pa ba? Nag-alala lang kasi ako sa'yo, baka kung napaano ka eh. Ay, yun lang pala, masaya ka kasama ng maniligaw mo. Sige na, saka na lang tayo umalis. Pahinga ka na. Niligawan ka ba niya? Paano ka niya niligawan? Parang nagsabi na po siya sa akin na iba na po yung nararamdaman niya. Kasi po nakikita niya po sa akin si Tita Fe, parang hindi na bilang anak ang nararamdaman po sa akin ni Tito Roger po. Wala po akong naging boyfriend pa. Ayun po. Sa school po may mga nangliligaw. Pero hindi ko po sila masabihan ng oo, sasagutin or ano. Pero pag kasama ko po si Tito Roger, ang masaya. Mas gusto may kilig mo, na mas po. gusto mo doon sa Opo. papa ni Karen. Opo, parang may kilig na po ako, Tita Mel. Tama nga kaya yung kutob ko? Nagsasabi ba ng totoo yun si Tito? Ba't parang iba na yung nararamdaman ko sa mga kinikilos niya? Hindi nga kaya... Tulog ka na. Sorry. Daddy, anong meron? Ikaw kilala kita. Nakwento sa akin ni Mami dati na ginagawa mo lang to nung nililigawan mo siya tsaka pag meron kayong di pagkakaintindihan. Ginawa mo to ngayon kasi may tampuhan kayo ni Donna, no? Ano ka ba, BFF? Alika nga dito. Daddy, magbati na kayo. Ikaw naman, BFF, para kasi Mami magtampo din eh. Parang ikaw na talaga yung pumalit sa kanya dito sa bahay. Kita mo, isang family na tayo. Magbati na kayo, please. Sige na, Daddy. BFF, shake hands. Sorry sa nangyari kahapon na. Wala naman akong intensyon para saktan ka. Kalimutan na po natin yon, Tito. Mag-breakfast na kaya kayo. Kailangan ko na umalis. Malilito ako sa trabaho. Sige na, go. Kain na kayo. Hindi po, Tito. Bye-bye. Tito, ingat. Bye-bye. Ingat kayo. Ingat. Uy. Uy! Anong niningiti-ngiti mo dyan?
Ikaw sino yung iniisip mo? Yung manliligaw mo, no? Happy ka kasi hindi natututol sa kanya si Daddy. Ano ba? Hindi mo nga alam na akit ng ligaw yun eh. Tsaka, iba ako na type doon. Pero hindi kami pwede kasi layo ng agot namin. Ay, Bessie huwag mo sabihin sa akin ang tinutukoy mo yung professor mo na kinikwento mo sa akin. Bawal yun. Sa bagay. Exciting pag bawal no? Parang kami ng boyfriend ko. Hanggang ngayon, di pa alam ng parents niya. Pero BFF, syempre kung saan ka masaya, dun ako. Supportahan kita. Dahil sa iba na nga ang kolehiyong pinapasukan at abala na rin sa kanyang nobyo si Karen, mas madalas lang naiiwang magkasama sa bahay si Donna at si Roger. Dahil dito, mas lumalim pa ang nabuo na kakaibang pagtitinginan ng dalawa hanggang sa... Hindi po kayo pinayagan umuwi. Sige po. Thank you po, Ma. Thank you, BFF. Akala ko wala nang makakaalala sa birthday ko eh. Ka ba? Ako pa ba? Tsaka si Daddy? Mas excited pa to mag-prepare para dito sa birthday surprise mo. Ay, wait lang yung mga in-invite kong friends natin. Nandiyan na sa labas, sunduin ko lang ha. Dito ka muna, mag-enjoy ka muna dito. Wait. May I have the honor of your first dance? Alam mo ba doon na gusto kong maging memorable itong araw na to para sa'yo. Kasi baka ito na yung huling pagkakataon na magkasama tayo. I'm leaving. Magpa-transfer ako sa isang provincial branch namin. Iiwan mo kami? Bigla ka na lang ding mawawala, kagaya ng papa ko? Pareho lang naman pala kayo eh. No, Donna, listen. Your dad and I are very different. Because right now, I don't feel the same way towards you. Hindi na ang turing ko sa'yo. Mahal na kasi kita. Bilang isang babae. Bilang isang ganap na dalaga. Hindi ko naman sinasadyang mahalin ka ng ganito. I know, ang sama ko. Para bigyan ng panisya ang pakikitungo ko sa'yo. This is wrong. That's why kailangan kong lumayo. Ang layo ng agot natin dalawa eh. You're too young. Tapos wala na ako sa kalendaryo. So dahil ilang taon yung agwat mo sa akin, kalendaryo mo na yung masusunod? Eh paano kung sa bawat petsa, sa bawat buwan, bawat taon, ikaw yung gusto kong makasama? Higit pa bilang isang ama. Anong may mo sabihin? Mahal mo rin ako?
naghahanap ka lang ng tinatawag na father image kasi nga napakapangit ng mga yung kinagisnan mo doon sa sarili mong ama. Iba talaga yung pakiramdam, Tita Mel, kasi nakikita ko mga friend ko and mga classmates, meron na silang mga boyfriend. Pero hindi ko nararamdaman yung kasing age ko. Kahit Tito Roger ko po talaga nararamdaman yung iba po talaga yung kilig, yung sabi ko parang hindi, parang kakaiba yung nararamdaman ng puso. Kasi Oo. first time ko din pong in love. May kakaiba talaga sa kinikilos ni Daddy. Feeling ko talaga may other woman na siya. Kailangan ko malaman sino yung bagong babae niya. Ikaw ba? Ha? Ako? Ikaw nga. Pareho na kayo ni Daddy, parang lutang. Laging wala sa sarili. So baka ikaw, alam mo kung may bagong babae na siya. Bakit ba? Ba kasi ako yung lagi mo tinatanong? Eh, close kayo ni Daddy eh. Parang mas close na nga kayo kaysa sa amin eh. Kaya best friend, kung may mapansin ka o malaman mo kung sino yung bagong babae niya, sabihin mo sa akin ha. I trust you na hindi ka magsisinungaling sa akin. Kaya please, best friend, tulungan mo naman ako. Halimbawa na nagtapat sa'yo si Tito, na may bago na siya, eh, hindi ka ba matutuwa? Kasi di ba, syempre, masaya na siya. Naku, hindi no. Tapos papayag ako na maagaw sa akin ng daddy ko. Hindi ako papayag. Pag nalaman ko yon, lalabas talaga ang sungay ko, makikita nila. Hindi ako papayag na maagaw sa akin ng daddy ko. Halika na, pumasok na tayo. Dahil sa nabatid na iyon, lalo nang nawala ng lakas ng loob si Donna na magtapat sa kaibigan. Patuloy niyang inilihim ang relasyon niya sa ama ni Karen. Pero, saan ba yung research paper na yun? Nakita mo ba yung... Karen! 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 Karen, please! Karen! Karen! Bitawan niyo akong dalawa. Nakakadiri kayo! Ikaw, pinagkatiwalaan kita. Sinasaksak mo ako ng talikuran! Ha? Karen, baka masaktan mo yung Ayaw mo ako masaktan? Ano to ginagawa mo sa akin? Ano to ginagawa niya sa akin? Tinuring kitang parang kapatid! Akala ko gusto mo maging anak ng tatay ko. Yung pala gusto mo magpaanak sa daddy ko? Karen! At ikaw, daddy? Ano gusto mo? Maging sugar daddy ng best friend ko? Karen, ako yung saktan mo. Sa akin ka magalit. Sa akin mo ibuhos yung galit mo kasi kasalanan ko naman to eh. Karen, huwag mo naman pagsalita ng ganyan si Donna. Ako mas nakakatanda dito. Ako dapat ang sisihin mo. Pag-usapan natin ito ng maayos. Maayos. Wala tayong maayos, daddy. Sira na tayo. Sinira tayo ng babaeng yan. Mali ako ng taong pinagkatiwalaan. Ngayon, dad, pumili ka. Pag siya ang pinili mo, kakalimutan ko may tatay ako. Pero pag ako ang pinili mo, ituturing ko ng patay ang best friend ko. Pumili ka. Ako na anak mo, o yung anay na yan na sumisira sa bahay natin at sa buhay natin! Sorry. Sorry, Donna. Akala ko tayo ng
ang pag-ibig mo. Akala ko di mawawala, sa piling ko'y di magsasawa. Siyempre, ang pinili niya yung anak niya. O, anong feeling mo nun? Sobrang sakit po, Tita Mel, kasi Oh. yung alam mo yung pinangako niya, na mahal ka niya, na siya bahala. Parang ganun po. Parang binigay mo na rin lahat eh. Kasi po may nangyari na rin sa amin sexually. Kaya nasaktan po ako nung pinili niya si Karen. Pero naiintindihan ko rin po kasi anak niya po yun. So, nagkaroon ka ng feeling na niloko ka niya? Hindi naman po sa Tita Mel, na naramdaman kong niloko. Parang ito na naman, parang iniwan na naman ako. Yung hindi ako yung pinili. Katulad sa tatay ko. Ganun po yung naramdaman ko. Pinilit ni Donna na kalimutan ang masalimuot na nangyari sa kanila ni Roger at ng dati niyang BFF hanggang sa magkaroon ng trabaho. Unti-unti na siyang nakapag-move on hanggang sa... Donna, kanina pa kita inaabangan talaga eh. Gusto sana kita makausap. Hayaan mo nang matahimik ang buhay ko. Ayoko na ng gulo. Hindi ako nandito para awayin ka. Ang totoo niyan, nagsisisi talaga ako na pinagtabuyan kita noon. Mula nung nawala ka, sobrang nalungkot si Daddy. Parang nawala na siya ng gana mabuhay. Kaya makikiusap sana ako sa'yo. Baka pwede dalawin mo naman siya. Para saan pa? Para sumbatan mo ko ulit? Nakasalanan ko hanggang ngayon, kasalanan ko pa rin kung bakit naging ganun yung buhay ng daddy mo. Pagbayaran ko na yung kasalanan ko sa'yo, Karen. Dahil mas naging miserable ang buhay ko. At kahit kailan, hindi na ako babalik sa trauma na yun. Eh kung ganun, di mo talaga minahal ang daddy ko. Kaya mo siyang tiisin ng ganyan? May terminal cancer si daddy. May taning na ang buhay niya. Donna. Salamat. Nagbigay mo hiling ko. Alam mo ba, pinipilang ko ang bawat araw sa kalendaryo. Kailan kita huling nakita? Bali, 827 days. To be exact. Akala ko, hindi na kita makikita. Lalo na ngayon. Bilang na mga araw ko. Kung meron pa kang matitis lakas para sa akin, gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo kasi nasakitan kita.
Patawad. Hindi na lang ito napatawad. Hindi lang naman ako yung nasaktan. Nasaktan din po kita. Karen. Donna. Pagkapatawaran na kayo sa isa't isa. Daddy? 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 Dad! Ito! Nandito lang handang tumama para sa'yo. Dying wish na rin po siguro po yun ng papa niya. Kasi po may mga swero-swero po siya sa kanila. Pero ayaw po ni Tito na mag-aano pa po siya sa ospital, gagamutin. Bakit? Ano ba naging sakit? Cancer po sa dugo. Naku, ang tagal mo, Ito na nga. Pinuuna ko na nga yung mag-ama ko doon sa simbahan. Buti pala, dinaanan kita dito. Kala ko, nakalimutan mo na yung birthday tsaka binyag ng anak ko eh. Uy, Kumare. hindi Minarkahan ko tong araw na to sa kalendaryo ko. Para kang daddy mo. Alam mo, kapag nakakakita tuloy ako ng kalendaryo, siya yung naaalala ko. Parang ang lapit nga ng death anniversary ni Daddy sa birthday ng anak mo, no? Oo nga, no? Ganun yata talaga eh. Alam mo yun, kapag may mahal ka sa buhay na nawala sa'yo, sigurado may kapalit to na higit pang biyaya. Katulad doon nangyari sa atin. Nawala yung pagiging mag-best friend natin. Pero, tira mo naman, mas bongga yung kapalit. Naging magkumare tayo. Ay, Mari basta pag ako nagkaanak na, kunin din kitang ninang Promise? Promise? Ano sa tingin mo yung aral na kapupulutan ng mga kabataan natin dyan sa buhay mo na yan? Pwede kayong magmahal. Masarap magmahal eh. Hindi naman yan pinagbabawal. And age doesn't matter po talaga. Pero dapat, huwag niyo akong gayahin na tinatago or makakaapa kayo ng tao. Lalo na yung malapit na tao sa inyo. Magmahal kayo sa tamang panahon. Ayan, ngayon, kasal na ako, may anak, maayos na buhay. Kasi mahirap doon pumasok sa relasyon na hindi pala sigurado po sa inyo, Tita. Thank you very much. Thank you so much. Maraming salamat po. Kaya ng inyong natunghayan kapag nasira na ang tiwala sa mag-asawa man, sa mag-ama o sa magkaibigan. Napakahirap nang ibalik sa dati ang samahan at pagtitinginan. At sa mga kalalakihan naman dyan, dapat pairalin ang tinatawag na moral ascendancy sa mga sitwasyon na katulad niyang kwento natin ngayong gabi. Sa madaling sabi, gamitin ang edad mo, ang otoridad mo, para pangaralan yung nakababata sa'yo. Sa sitwasyong ito, doon sa babae. Hindi ka dapat nagpatukso sa demonyo. At sana pinairal mo ang moralidad at itinuring mo siya na parang sarili mong anak. Kung sa bagay, lahat naman tayo ay may karapatang magmahal, kahit ano pa ang edad natin. Ngunit, bigyan din sana natin ng importansya ang moralidad at delikadesa. Huwag na huwag kang gagawa ng mga bagay na ikasisira ng tiwala at ikasisira ng buhay ng iba. Ngayon, bukas, at magpakailanman.